Alright. So, itong series natin is Biblical Stewardship. Okay? So, maganda yung reading kanina ng mga practical na mga bagay na mapag-uusapan po natin ngayon. Before we continue, let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat again for this freedom of worship. And nadalangin namin, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu na umisa sa amin. At tulungan nyo kami, Panginoon, to be focused on your word and mga principles na gusto nyo mong makuha po namin. Gamitin naman po ninyo inyong abang lingkod na maging daluyan ng pagpapala at kayo pong papurihan, mabigyan ng pagluluwalhati. Ito po aming dalangin sa pangalan ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesus, na nagpapatawad ng aming mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Alright? So ayan, dalawang parts lang po ito, heart of giving at saka the blessing of giving. Mas gusto natin yung blessing. Okay? The heart of giving muna po tayo. So, why are we talking about yung giving? Ayan, yung pagbibigay. Sige, bakit natin kailangan mag-usapan? Una, kasi nga, sensitive topic ito. Diba? Sa maraming simbahan, or sa ilang simbahan na napuntahan natin, pagka ang topic is about giving, yung mga tao parang kinakabahan. Okay? Ibang mga tao parang hindi sanay sa ganyang klaseng mga topic. Naalala ko actually yung may isang missionary na nag-speak dito, yung kaninang reading natin. Okay, ayun yung ginamit niyang pambungad na passage. At parang hindi sanay yung iba na ganun yung nagiging topic. Yan. So, sensitive nga, Pastor, ba't natin pinag-uusapan? That's the exact point. Sa gawain ng Panginoon, there's no such thing as taboo. Ha? Kapag may mga topic, pag hindi pinag-usapan sa church, saan pag-uusapan yan? Sa ibang lugar. At possible na hindi maging biblical yung maging conclusion. Yan. Kaya we need to talk about biblical giving. Okay? And so, whenever we are talking about giving, hindi tayo nagpa-fundraise lang. Hindi tayo para lang magkaroon ng pera. Why? Giving is discipleship. Okay? It's discipleship. Paano to naging discipleship? Tingnan niyo ha. Nung hindi pa tayo mananampalataya, meron tayong certain lifestyle. Alright? Na nung naging mananampalataya tayo, naging Christian tayo, malaki. Napaka-tragic nung nagiging change. Yung dating mga bagay na akala mong tama, na nung naging Christian ka, mali pala, nako-convert, napapalitan. Diba? Yung mga bagay na nakakasanayan, na akala mong okay lang, napapalitan. Discipleship yun. Bakit? Gusto nating maging kagaya ni Jesus Christ. O ano yung mga nagiging results or ano yung mga pamamaraan ng discipleship? Actually, yung pagdidevotion nyo, that's part of discipleship. Pag-aaral ng salita ng Diyos, yung Bible reading, yung prayer life, part ng discipleship yan. Kung hindi natin ginagawa yung mga tinatawag nating spiritual disciplines, reading, devotion, okay, yung mga spiritual prayer life, pag wala yung mga yan, hindi po tayo nadidisciple ni Jesus Christ. So part ng discipleship na, again, medyo sensitive or kabado yung iba na pag-usapan is yung biblical giving. Yan, natatakot yung iba. But again, that is part of discipleship. Mamaya matutunghayan natin paano nagiging discipleship ang giving. Okay? Bakit natin pinag-uusapan ng giving? Kasi po, ayan, ang most talked about, okay, na topic ni Jesus Christ sa kanyang 3.5 earthly ministry, alam niyo po Kingdom of God, hindi giving. Okay? Kingdom of God. Pero under the umbrella na whenever Jesus would talk about the kingdom of God, ang kasama dyan na malaking pinag-uusapan is about possessions. Napansin niyo ba yon? Parable of the talents. Ano ba? Parable of the coin. Actually, pati kahit yung parable of the lost sheep. Parable ng, tawag mo dito? Yung, shrewd manager. Ang hirap ng shrewd manager. Joke lang. Okay. Yung shrewd manager. Tapos yung, joke lang. May naisip ako kanina, nawala bigla, sorry. Ano ba ito? Parable of the talents, ayun sa debts, yung sa utang. So marami about possessions na ginamit ng Panginoon sa iba't ibang form. Pero ayan, kung iisipin ninyo, si Jesus, maraming ginamit na stories and logic patungkol sa possessions. Okay? Bakit mahalaga ito? Okay, anong sabi dyan? Because whenever Jesus would talk about possessions, yung mga pagmamay-ari natin, kung anong mayroon tayo, it reveals the heart. Is that true? Bigyan kayo ng halimbawang simpleng-simple. Kung may dumating na pera sa inyo, sweldo man yan, bonus man yan, regalo man yan, na pera, anong unang pumapasok sa isip ninyo? Okay? Tignan nyo Kapag nauna naisip nyo, pag pumasok yung pera, dumating yung sweldo, bonus, ano man, okay?
ang unang-una maiisip mo ay yung pinakamalapit sa puso mo. Patunayan ko. Pag may unang dumating na pera sa'yo, naisip mo kaagad, kakain ka sa labas. Di ba? Pag may unang dumating na pera, inisip mo kaagad, magbabakasyon ka. Di ba? Kapag ikaw medyo, may term yung ano ka, yung may ano ka, Ilocano ka, joke lang. Yung, yung ano ka sa pera, mahigpit ka sa pera. Okay? Ha? Thrift? Hindi naman thrift. Pero, matipid ka sa pera. May mga tao na kahit anong magkano dumating sa kanilang, unang iisipin nila, ay makapagtabi ako. Bakit anong puso ng mga yun? Kasi gusto nila in the future may magagamit sila. May pinsan akong ganun, simula sa dati, ganun na talaga yung yung hilig niya, magtabi na magtabi, mag-ipon na mag-ipon. Hanggang ngayon, yung pinsan namin na yun, ganun pa rin yung style niya. Kaya, yung mga kapatid niya, kayo mga magulang, nawalan na ng pera siya, may pera pa rin. Bakit? Kasi yun yung closest sa heart niya na for future. Yan. So, again, Jesus would talk about possessions. Why? Because it reveals the heart. Tama ba yun? Anong sabi ni Jesus Christ? Matthew 6:21. Ano sabi niya? Lagi natin nakuquote yan, di ba? For where your treasure is, there will your heart be. Ayan. Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung saan pinakamalapit yung puso mo, okay? Or kung saan mo nilalagay yung kayamanan mo, nandoon yung puso mo. Ayan. Kaya nga pag nagkaroon na kayo ng mga anak, meron kayong mga inaalagaan na, pansinin ninyo, dati ang iniisip mo, bibili ako ng bagong sapatos, bibili ako ng bagong computer, bibili ako ng bagong damit. Nung nagkaroon ka ng anak, na-change bigla. Sabi nung kaibigan namin na dalawa na kakaisang taon na nung kanilang mga anak, sabi nilang ganun, Tol, talagang nabago na. Tuwing nalabas daw sila, mga bazaar, ang hinahanap nila lagi gamit tong anak. Pag uwi nila, napansin nila lahat ng pinagbibili nila ng gamit tungkol sa anak nila. Bakit? Yung heart mo pinakamalapit saan? Sa anak mo na eh. See? Kasi nandoon yung puso mo, doon yung priorities ng kayamanan mo sa anak na. Nag-change, may nangyayaring pagkakaiba. Ayan. Kaya nga sabi nila, yung buhay natin, yung every area of our lives, nako-convert yan. May mga bagay na dati hindi mo priorities, bigla ngayon, priority mo na. May nag-change. Kaya ang biro-biro nila, when someone gets saved, the last part of them to get converted is their wallet. Bakit? Ang hirap, sabi ng pastor namin, kaya daw dapat pag binabautismuhan, kasama daw yung wallet, para daw kasama na ako convert. Ayan. Paano kung walang wallet? Digital era na tayo ngayon. Sama mo lahat ng bangko, sama mo yung cellphone mo. Kasi yung cellphone, nandun na ngayon yung pera lahat, diba? Digital na lahat eh. Okay? Pero biro lang yan, baka mamaya, ganun ba? Nako-convert pala yung wallet. Okay, hindi. Okay, biro lang po yan. Okay, and so yun yung pag-uusapan po natin ngayon. Okay? Number 1. Okay, the heart of giving. Number 1, giving is worship. Worship ba yung giving? Okay, yung word na worship, saan po ba nanggaling yung salitang worship? It's an old English word. Okay? An old English word na ibig sabihin, yan yung pagkakasulat. Yung English mo natin ngayon, okay, hindi ito yung English dati. Alright? Lalo na yung Saxons, Anglo-Saxons. Hindi ganito yung English. So, dati yung worship, ganyan yung sulat. Pero ang basa, worship. Pag nabasa nyo yung totoong King James, 1611, hindi ganito. Wala makakabasa kahit isa sa atin. Search nyo kung ano itsura ng King James na original. Wala makabasa. So, yung worship, ganyan yung pagkakasulat noon. Okay? Worship. Bakit? Yung unang kataga, worth. Value, honor, yun na yun. Yun na talaga, given na. Okay? Worth, value, honor. Yung ship doon, ganyan yung pagkakasulat, state or condition. Okay? The state or condition. So, madaling salita, ang worship, o yung gamit na ngayon natin ngayon, ay worship, the condition of being worthy. Okay? Pagiging karapat-dapat. Kanina sa, ni Tristan, yung sa devotion, may comment pa si Aldrich, napakakalmadong yung sabi nga ni Tristan, yung nag-change, pati yung kung paano natin binibigyan ng time, yung gawain ng Diyos. Why? Dati, walang value sa'yo. If we will be honest, walang value sa atin ang Diyos. That's true. Pero ngayon, dahil ikaw ay nagiging mananampalataya, yung value ng Diyos sa'yo, okay, yung pagiging karapat-dapat sa time mo, nag-change. And so ano yun? Sabi yung punctuality. Bakit ka nagbibigay ng time sa Diyos? Because you know how valuable worship is. You worship God with your time. Bakit ka yung kakayanan mo, yung talents mo, kung saan ka magaling?
Bakit mo ngayon ginagamit mo na sa gawain ng Panginoon? Because you understand the value, okay, the worth of God. Na ito, gagalingan ko, I will be very excellent to this because this is the value of God. Oh, alam nyo na ngayon, when you are not being excellent, that is not worship. Okay? Oh, at kasama po doon yung ating resources na it's part of our worship. Why are we giving? Bakit tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon? Bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Because you know how valuable God is. Diyan pa lang, if giving is worship, diyan pa lang, iniisip na dapat natin, how much am I giving? How valuable God is to me? Ano bang worth ng Diyos sa akin? Para ito yung ibibigay ko. Yan. Kaya yung sa ating Tagalog na nagagamit natin yung term na puchu-puchu. Oh, puchu-puchu time. Puchu-puchu ministry. Okay, puchu-puchu giving. Bakit puchu-puchu? Alam nyo ba yung ganun na termino? Ibig sabihin yung ano lang, tira-tira. Ha? Kaya gustong-gusto nung iba yung bautismo nila, puchu-puchu din. Ganun lang, oh, wisik lang. Gusto wisik-wisik lang. Lahat gusto wisik-wisik lang. Oh, sana di tayo ganyan na, no? Tayo wisik-wisik lang. So, anong example natin dito? Merong isang tao in the Old Testament na nag-worship through giving. May naiisip kayo kung sino yung mga yan? Okay. Ay, parang narinig ko na. Akala ko meron na. Okay, yung gagamitin natin ngayon ay si Abram. Hindi pa Abraham, Abram pa lang. Di pa na-change yung kanyang pangalan. Ang context po nito, si Abram ay nagkaroon ng gera. Sumali siya na isang gera. And very unique kasi yung kalaban dito ni Abram, hindi naman siya king or hindi naman siya prince considered doon sa area kung nasaan sila sa Canaan. Okay? Pero naging kalaban niya itong mga ito. Kayo na lang magbasa kung bakit ha, kasi mahaba na shadow eh. Pero dito, after manalo ni Abram ng gera, alright, pumunta siya doon sa isang pare, sa isang saserdote, si Melchizedek. Sino nag-aral about Melchizedek dito? Meron na ba? Naku, napakaganda ng study na yan. If you have not studied about Melchizedek, you should. That's a very beautiful study. Hindi natin gagawin ngayon kasi gusto ko yun, pag pinag-usapan natin si Melchizedek, 1 oras din yun eh. Okay? So yan. Pero dito muna tayo sa konteksto natin kung bakit natin gagamitin yung story ni Abram tsaka ni Melchizedek. Alright. After manalo ni Abram sa maraming kings, ang lupet. Grabe, no, taga-alaga ng tupa, kalaban niya mga hari. Okay, mga hari. Okay. Pumunta siya kay Melchizedek. Okay, anong nangyari dito? Bakit siya nagpunta kay Melchizedek? Alright. Tatalon tayo, few verses lang. Verse 18. Sabi bigla sa verse 18 ng Genesis chapter 14, dinalhan siya, dinalahan si Abraham ni Melchizedek, hari ng Salem. By the way, this is the first time binanggit yung Salem, which is right now is Jerusalem. Okay? Place of peace. Okay? Hindi ko mapigilan. Sige. Si Melchizedek. Okay? Si Melchizedek, kita nyo ha? Ano sabi? Hari. Pero pari. Panis. Bakit kaya ganun? Hari na, pari pa. Okay. Si Melchizedek, hari ng Salem, ng Jerusalem. Pari ng kataas-taasan Diyos. Okay? Of the Most High God. Anong dinala niya kay Abram? Tinapay at alak. Ito yung unang pagkakataon na nag-Lord's Supper sila. Wala pang ordinance ng Lord's Supper. Okay. Alam niyo na kung sino si Melchizedek? Okay. Verse 19. Okay? So, tatanungin ko nga pala sa inyo. Yung Lord's Supper ba? Bakit tayo nag-Lord's Supper? Oh, yan. Tama na yun, no? Kasi binanggit ko naman. Ordinance kasi yun. Tama na, ordinance. Bakit natin ginagawa yung ordinance? Kasama yung Lord's Supper. Okay. Worship. That's in one word. Worship. Kaya tayo nag-Lord's Supper, mga kapatid. We remember Christ, and that's worship. We remember the value of the cross. The value of His sacrifice. Okay? Kaya yung ginawa nila dito, nag-worship po sila. Yes. Okay? Tinapay at alak. At I remind you, wala pang law. Verse 19. At binasbasan. Okay? Binless ni Melchizedek si Abram. Ano sabi ni Melchizedek? Pagpalain ka nawa, Abram, ng kataas-taas ang Diyos, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taas ang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Yan. See? Nag-worship sila. Okay? By leadership ni Melchizedek. Nag-worship si Abram. Then, after blessing Abram ni Melchizedek, anong ginawa ni Abram? Same verse pa rin ito. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek, dahil siya yung priest, ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang napanalunan mula sa labanan. Yan, kasi
Okay? So, ilan daw? Ikasampung bahagi. Because it's part ng pag-recognize ni Abraham sa Diyos, ibinigay niya yung ikasampung bahagi. Isa-isahin natin yung obserbasyon natin. Una sa lahat, Una sa lahat, ang sabi dyan, Abraham's giving was voluntary and motivated by gratitude, not law. Okay? Voluntaryo yung pagbibigay ni Abraham at ito po ay bunga o resulta ng kanyang pagpapasalamat. Okay? Kaya po tayo nagbibigay kasi bunga ng pagpapasalamat natin sa Diyos. Nagpapasalamat tayo ng katulad nung kay Abraham, tagumpay. Tayo, bakit tayo nagpapasalamat? Yes, kasi may tagumpay. Nagpapasalamat tayo na mayroong trabaho, nagpapasalamat tayo na mayroong bonus, nagpapasalamat tayo na yung kaibigan ko isa, maliban sa nagtatite siya, ayun yung tawag, maliban sa nagbibigay siya, bigla siya mag-message, tol, may bago, may nadagdagan ako ng bonus ngayong buwan. Ito, bibigay siya para sa gawain. Okay? So, ayan. Kasi pagpapasalamat, motivated by gratitude. Pangalawang observation natin, kaya nga, in-emphasize ko, priest, okay? Priest dito sa Melchizedek. Pero wala pang Mosaic law. Wala pa si Moses, hindi pa naibibigay yung mga kautusan. Wala pang tabernakulo, wala pang templo. Okay? So madaling salita, yung ginawa lahat ni Abraham, yung ginawa nila na Melchizedek, pure worship. Kinilala lang ni Abraham na ang nagpuno o nagbigay ng lahat ng ito ay ang Panginoon. Bakit tayo nagbibigay? Kasi nire-recognize natin na Diyos yung nagbigay. No? Question, kailan nagsimula magbigay sa atin ng Diyos? Nung naging Christian na ba tayo? Kahit hindi pa tayo mananampalataya, marami nang binigay ang Diyos sa atin. Naalala niyo sabi ni David, sa kinot natin sa 2 Samuel yun actually, sabi niya ganun, nandito ako ngayon, nanalo ko sa lahat ng gera, hindi ako namatay, nagkasala ako pero niredeem ako ng Diyos. Lahat ng ito, nandito ako ngayon, lahat dahil sa grace ng Diyos, dahil may plano ang Panginoon. And so kahit si David, ang sabi niya, I will not give to God that cost me nothing. Hindi ako magbibigay ng hindi malaki or hindi, sabi natin na hindi ako masasaktan. Yung ginawa ni Abraham, nagbigay siya, hindi dahil, kasi sabi ng iba, hindi yung pag-iikapo o yung tithes, that's an Old Testament thing. Mosaic law. Wala pa pong Mosaic law. Wala pang temple, wala pang tabernacle. Nag-worship na si Abraham through giving. At sasabihin ko po sa inyo, yung sa mga, lalo na sa mga matatagal ng mananampalataya, hindi na sa atin allergic pag-usapan yung giving. Napansin ninyo? Pero kapag yung tipong hindi pa natin nasusurrender sa Panginoon yung buhay natin talaga na ganap, okay? Mahirap yung giving. Ang hirap ibigay sa Panginoon. Okay? Bakit? Kasi yun nga, hindi pa nasusurrender ng mabuti. Meron pang sa atin. Mamaya, dadako pala tayo doon. Alright. Kaya yung sinabi doon sa verse 20 ng Genesis chapter 14, yung ikasampung bahagi sa English doon ay 10%. Okay? Ang tawag natin in one word, tithes. Sa English, sa Tagalog, ikapo. Yan, okay? 10%. Okay, so for example, ang trabaho ninyo, kumita, ang income ninyo, 20,000. Ilan ang 10% ng 20,000? Dati, napansin nyo ba, dati rin hindi nyo alam yung 10%? Nung nagtatites ka na, alam mo na kagad automatic yung 10%. Bakit? Alisin mo lang yung isang number, iurong mo lang yung decimal point. 10%. Yun lang yun. Okay? Kumita ka, halimbawa, 100,000. Meron kang nabentang lupa, halimbawa lang. Ang lupa is talagang 500,000 na. Taasan natin. 500,000. Ilan ang 10%? Ayan. 50. 50. Isang decimal lang iurong ninyo. Okay? 50,000. Ganun yun. Kaya, pag maliit pa lang sweldo mo, 10,000 pa lang halimbawa, madaling mag-giving. Ilan na 10% ng 10,000? 1,000, madali pa no? 1,000, Lord. Ito ang samba ko sa iyo. This is my worship, O God. 10%. 1,000. Alam niyo, pag nasa 100,000 na yung sweldo mo, 10,000, parang, pwede na ako pumunta nitong Palawan, no? Tapos, pupunta lang doon sa simbahan, parang, diba? Kaya, mamaya, may mga prinsipyo tayong titignan pa. Kahit estudyante pa lang, mamaya tingnan tayo. Kahit estudyante pa lang, kahit na mababa pa lang sweldo, maganda yun na pa-practice mo na as early as possible. Kasi kapag hindi mo na-practice siya ng maaga-aga, kapag malaki-laki na, ang hirap na maging tapat. Okay? Kaya dapat, anong sabi ni Jesus? Yung pagkakatiwalaan sa maliit,
Pagkatiwalaan sa malaki. Kung babaliktarin mo, hindi mapagkatiwalaan sa malaki, lalong hindi mo mapagkatiwalaan din sa maliit. So, ganyan yan. Okay? So, yan. Alright. Few ahas natin dito sa story ni Melchizedek. Okay. Ano sabi doon? Giving is an act of thanksgiving and recognition that God is the source of all. Bakit ka nagbibigay ng tithes? Bakit ka nagbibigay ng ikapo? Because you recognize na Diyos ang nagbigay nito. Kaya yes, giving is an act of faith. Nananampalataya ka sa Diyos. Kaya yung pagbibigay, ito po ay gawain ng mananampalataya. I totally disagree doon sa mga umaakyat sa mga bus, tsaka sa aeroplano. Anong ginagawa? Ito po, Panginoon, ganyan. Magpag-share na salita ng Diyos. Subukan ko pati yung sa barko. Meron din. Sabi yung, tamo dito, Roro. Subukan ko yun. Ay, kakaiba to, hanggang dagat, meron pa rin, oh. Magbabagi na salita ng Diyos kung paano maligtas tungkol kay Jesus Christ. Tapos, biglang, dadako na po tayo sa huling bahagi ng ating gawain. Tapos babasahin yung yung sa, mamaya pa, pero yung 2 Corinthians chapter 9, cheerful giving. Di nga yung pag nabasahan ka nun, makakuha ka naman, dapat mabigay tayo. So, nabibigay mga tao. Papunta ako ng Bicol, ng Sorsogon, mag-isa ako. Tapos, may bata, nag-share siya ng gospel. Ang ganda, klarong-klaro yung gospel. Nung sinabi niya dito tayo sa huling bahagi ng gawain, sabi ko, ito na naman tayo. Kilala ko na kung sino yung grupo na yun. Nung matapos na siya, sabi ko, nakalika, lapit ka dito. Pinatabi ko sa kanya. Tapos, binigyan ko siya ng pera. Sabi ko, itong pera na ito, hindi ito para sa church, sa'yo to, ha? Alam mo kung bakit ko sa'yo binibigay, hindi sa church ninyo? Kasi mali yung church. Okay? Yung sinasabi sa 2 Corinthians 9 na binabanggit mo, yung gawain na yan, hindi mananampalataya. Para po yan sa Christian. Kaya lagi ko sinasabi kahit sa ang simbahan, kung hindi ka mananampalataya o hindi mo pa nauunawaan, huwag ka magbigay. Kasi dapat, giving is an act of faith. Dapat nananampalataya ka sa Diyos. Kasi bakit? Naniniwala ka na Diyos yung nagbigay ng lahat, kaya ka nagbibigay. Kaya pointless din yung magbibigay ka, tapos hindi ka nananampalataya sa Diyos. Pointless yun. Parang dalawang kayong magtropa, yung isa obedient, yung isa disobedient. Sabi ng obedient, paano yung isa disobedient? Huwag ka mag-alala. Kung hindi naman mananampalataya yun, wala rin kwenta. So, ganun din po. Pagdating sa pagbibigay, gawain po yan ng mananampalataya. Gawain po yan ng totoong may pagkakilala sa Diyos. At naniniwala ko, yung mga kagawa ng tama niyan ay yung may pananampalataya o tamang kaligtasan tungkol sa Diyos. Yan. It's an act of faith. Alright? Anong sabi ng Proverbs 3 verse 9? Honor the Lord with your substance. Okay? And with the first fruits of all thine increase. May teaching din about first fruits pero hindi na tayo dadako doon. The idea ng first fruits, okay? First fruits, dyan na yung word. Yung unang bunga, yung unang lumabas doon sa mga puno, okay, ng Old Testament, yun yung ikapo nila or tithes nila, yun yung binibigay nila. Yan, okay? Kaya honor mo ang Panginoon sa first fruits ng iyong income. Kahit na yung bonus, lahat ng dumarating sa iyo. Sa Tagalog, ito yung kinuha natin Tagalog version 1. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan. Paano po, Pastor, pag walang kayamanan, kahirapan lang? Mamaya, may sagot tayo dyan. Okay? At ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Yan. Kasi yung konteksto nito is about farming, kaya first fruits. So, regardless, kung ano yung nagiging source ng income mo, farming, fishing, okay, ano ba? Tawag mo dito, yung regular na trabaho, secular, whatever, kahit ano yung nagiging source of income mo. Okay? Doon mo i-honor, mag-worship ka sa Diyos through tithes, through ikapo. Okay, yun yung gagawin mo. Okay. May, sabi ng pastor namin, may 3 main na pinagkakakitaan ang mundo. Alam niyo yung isa daw? Drug lord. Ano pa? Gambling lord. May pangatlo. Praise the Lord. Okay. We do not do that. Our encouragement is not, hindi lang para magkaroon ng pera yung simbahan. Ang gusto natin, okay, magkaroon ka ng puso para sa Diyos. Yun yung pinaka-point. Alright? Number 2 kagad tayo. Okay. Ano yung una? Giving is worship. Number 2, giving is response to grace. That's the key word. Grace. Bakit nagbibigay? Dahil sa grace. Dahil sa grasya. Dahil sa biyaya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Alright. Dito na tayo dun sa kaninang binasa natin sa scripture reading natin sa 2 Corinthians 8. Alright. 2 Corinthians 8, basahin muna natin yung konteksto. Okay. Bago natin basahin yun. Itong 2 Corinthians,
Para kanino itong 2 Corinthians? Kaninong sulat? Okay. Para sa mga Christians, para sa church. Church saan? Sa Corinto. Kaya nga 2 Corinthians, pangalawang sulat para sa simbahan ng Corinto. Okay, iglesia ng Corinto. But, ang Corinth, sa mga nakakasama sa prayer meeting, ang Corinth, matalinong simbahan. Hindi lang matalinong simbahan, ano pa? Mayaman na simbahan. Okay? Matalino sila. Mayaman silang simbahan, pero may kulang na ingredient. At ito yung dinil ni Apostle Paul pagdating sa chapter 8. Actually, may parallel ito sa 1 Corinthians din eh. Anyhow, sabi dito sa verse 1, okay, sabi ni Paul sa Corinth Church, mga kapatid, nais naming malaman ninyo bakit namin, may mga kasamahan siya naglilingkod din sa Diyos. Okay? Nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos. Pag nababasa niyo yung kagandahang loob, sa English, grace. Okay? Pinakitang grace ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos, biyaya ng Diyos sa mga iglesia o simbahan sa Macedonia. Ano yung grace ng Diyos through the churches in Macedonia? Verse 2, dumaan na sila ng matinding kahirapan. Hala, at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Eto na, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Babalik tayo sa question natin kanina. Ang sabi kanina, sa kayamanan. Paano pag wala kang kayamanan, meron ka lang kahirapan? Okay? Di ba? Minsan ang isip natin, Lord, magbibigay na lang ako sa iyo kapag malaki na yung income ko. Pag malaki na yung natanggap ko. Madalas, di ba? Maraming mga kahit Christian na may maganyang pag-iisip. Kasi Lord, medyo kapos ngayon eh. So kapag hindi na ako kapos, maniwala ka kapatid, kahit 100,000 sweldo mo, kapos pa rin ang pakiramdam. By experience po, before ako napunta kasi City Baptist Church, 2019 and earlier years, okay, umiikot po kami ng Pilipinas. Ano po, bakit? Kasi tropa ko si Diego tsaka si Dora. Naiikot kami. Bisita ng mga simbahan, nagtuturo sa mga pastor, leadership training para sa mga youth leaders, training kung paano mag-VBS, training para sa youth groups. Kaya yung mga na-enjoy namin dati. Sinubukan din namin noon na mag-initiate ng church planting. May isa nga lang na hindi natuloy, pero may isa akong tinatarget dati. Anyway, ayun yung ginagawa po namin dati, iniikot ng Pilipinas. Minsan kasama ko actually sila, Nel. May pagkakataon na kasama ko si Pastor Boji. May pagkakataon na ako lang. Kami ni Pastor Ernest, tapos kami Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao yun. Ngayon, pag maglilibot po kami, madalas, pag-iipunan namin yung gastos namin kasi wala naman yung pagkukuhaan eh. So nag-iipon kami nung kakailanganin namin. Alright. Tapos may mga kaibigan na kapag nalaman nila yung lakad namin, magbibigay din sila, magko-contribute sa lakad. So ngayon, sa ilang ikot po namin, madalas ito. Kapag malaki yung simbahan, maginhawa yung buhay, yung gawain ng Panginoon sa simbahan na yon, madalas, hindi lagi, madalas. Di naman tayo naghahanap ng love gift. In fact, basta sabihin nyo sa amin na may kailangan dyan, pupuntahan namin yun. Walang usapan ng kung may love gift o wala. Pupuntahan namin yun. Ito lang yung obserbasyon namin kasi di naman kami humihingi ng kahit ano. In fact, pag alis namin doon, mag-iiwan pa kami. So, basta pag malaking church, alam nyo ba, madalang magbigay. Nakailan kaming simbahan, hindi marunong mag-alaga ng manggagawa. At ilang experience ko ito, pagdating namin sa maliit na simbahan, yung laging magsabi, Pastor, pasensya na po, gusto namin niya, kailangan namin yan, pero wala po talaga kami pera. Huwag niyo pong isipin, pupunta kami dyan. Pagkatapos ng gawain sa mga lugar na yon, hindi ko sabihin ko sa mga lugar, baka puntahan niyo, joke lang. Pagkatapos ng gawain doon, maniwala kayo, shock na shock kami, pag uwi namin, yun pa yung nakakapagbigay. Madalas. Doon namin na-realize siguro, ito yung same problem siguro nila Paul sa Corinth. Na sobrang maginhawa ng simbahan, na wala na sila ng concern sa gawain ng iba. Sa kabuhay ng mas nakabababa. While as, yung mga mas nahihirapan na sitwasyon sa buhay, katulad ng mga simbahan ng Macedonia, bakit naging mas maginhawa sa kanila? Kasi gets nila na hindi porket na mahirap tayo, wala na tayong gagawin. Dapat naging contributor tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya nung naging mananampalataya itong mga simbahan ng Macedonia, gusto nilang maging part ng gawain, kahit sa ganyang paraan. Alam nyo yung dito sa simbahan natin, nagpapasalamat ako sa mga kabataan kasi madalas, spoiler ba tayo
Madalas na sasabihin natin ganito, kasi wala pang income yung mga kabataan, so sasaluhin muna natin, tayo, contribute. Ginagawa natin madalas yan, di ba? Lalo na sa iba sa inyo, kilala nyo na kung sino kayo. Okay, nagko-contribute tayo kasi wala pang income eh. At alam nyo ba, may mga kabataan tayo na dito yung pinupuri ko talaga ang Panginoon. May mga kabataan tayo, pag sinabi na yan, mag-contribute tayo, para yung mga kabataan, mailabas tayo sa kanila, mag-sacrifice tayo. Ano yung sabi ng iba sa kanila? Pastor, wag na po. Kuya, wag na po. Kasi sabi nila, may pera naman po, ako na po gagastos ng pamasahe ko. Ako na po gagastos ng registration ko. Ako na po gagastos ng merienda ko. Wag na po kami na. Actually, yung isa sa mga nag-isip ng collaboration to, nakabigay ng idea na mag-ipon, mga estudyante, na para sila din daw, makakontribute sila sa gawain ng Panginoon. Isipin nyo yun. Di ba? Kaya hindi mahalaga kung mayaman ka o mahirap. Ang usapan dito, ano yung puso mo? Di ba? Yung sinabi na example kanina ni Nel, kapos ka nga. Pero pagdating sa ng Panginoon, gets mo na, ito, pag may nangangailangan, gets mo na bigay mo na sa Panginoon. Kaya, huwag kayo mangungutang sa akin pero kukwento ko lang. Pag may nangungutang, kunwari nangungutang, papray mo na. Sige Lord, pag umutang ito, wala nang bayaran. Ito number 1 rule sa pangungutang. Huwag kayo mangutang. Pero pag nangutang sa inyo, ang ipapautang mo lang yung kaya mong mawala. Kasi malataas ang chance hindi na mababayaran. So sabi ko pagka inutangan tayo, sabi nga magpapahiram tayo. Yung kaya natin mawala. Para pag hindi na nagbayad, wala na next time. Ganun lang. So, laging ganun. Kasi sabi mo ganun, Lord, worship ko na sa ito. Bigay ko na sa iyo ito. So, kahit binigay mo sa iba, consider na yun na bigay ko na ito sa Panginoon. Mas masarap. Kasi bakit nagbigay ka sa Panginoon? Pag nakita mo yung binigyan mo, medyo hindi masaya eh. Pero pag alam mo binigay mo sa Panginoon, yung masaya ang damdamin mo. Yan. Kaya ganito yung simbahan to. Kaya nyo, observation natin yung simbahan ng Macedonia. Okay. Una, yung kanilang pagbibigay, again, is voluntary. May kapareho ba? Yes! Si Abraham sa Old Testament, voluntary giving din. Hindi siya yung napilitan na kasi sabi ng batas, 10% eh. Wala bang batas? Ginagawa na ni Abraham. Ito sila, may kinood ba silang batas? Wala. Voluntary. Damdamin nila magbigay sa Panginoon. Tingnan nyo, verse 3 and 4, magkasama na yan. Sila'y kusang loob na nagbigay. Kusang loob, voluntary. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Yung 10%, yung tithes, okay, ayun yun. Yung ikapo, 10% yun. Kaya sabi dyan, higit pa sa kanilang kaya, higit pa sa kanilang kaya, ang ibig sabihin nun, doon pumapasok yung word na offering or handog. Okay? Kaya tithes and offering. Yung tithes mo, 10% yun, madalas yun. Mamaya. Pastor, kailangan ba 10% lagi? Okay. 10%. And then pag more than 10%, doon yung pumapasok na word na offering. Pag tumatagal ka na sa pagiging Kristiyano mo, at nasasanay ka na niyan, madagdagan na maraming salita. Tithes, offering, promise giving, mission giving, faith giving, ano ba yung mga giving? Dadami na yung maiisipan mo niyan. Mag-start ka sa 10%, tapos later on, yun na. Magbibigay ka pa sa iba't ibang mga paraan. Okay? Ano pang sabi dyan? Alam ko, sabi ni Paul, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin. Sila yung nakiusap. Itong mahirap na simbahan na ito, na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan at higit pa sa inaasahan namin. More than 10%, yung 10% sa church, yung offering nila, bigay nila para kanino? Kasi ang context ito, may famine na nangyari. Okay? Bigay sila doon sa, ang Tagalog ng famine? Tagutom. Okay, sa mga nagugutuman. Alright? Next time na yun. May inisip akong gagawin ko pero pag nagawa ko na, tsaka ako i-share sa inyo, gagawin ko muna. Okay? Pero yan, kung yan, kasayahan ng puso nila. Sila pa yung nakiusap. Okay, na makabahagi sa iba. Alam niyo, kung minsan nang mahirap, yung iniisip ng iba ganito, bakit ako magbibigay? Ako rin nahihirapan, ba't ako magbibigay din sa kanila? Kasi po, Kristiyano ka. Kasi nakatanggap ka ng biyaya. Kasi nakatanggap ka ng grace. Kaya ka nagsishare ng grace kasi meron ka na natanggap na grace. Alright? Paano nila nagawa? Kasi binigay muna nila yung sarili nila sa Panginoon. Yun yung mahalaga. Okay, mga kapatid. Pakinggan nyo to ha. Mahihirapan ka na magbigay sa Panginoon kung hindi mo muna binigay yung sarili mo sa Panginoon. Mahirap na mahirap.
The reason ang hirap sa atin, yung doctrine ng giving or teaching ng giving, nagiging mahirap sa atin. Kasi una sa lahat, hindi mo muna na-surrender yung sarili mo sa Panginoon. Bakit yung Macedonian church, they were able to give? Why? Ibinigay nila ang kanilang sarili, verse 5, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. Pagkatapos nila ibigay yung sarili nila sa Panginoon, ano sabi dyan? At pagkatapos ay sa amin. Ayon sa kalooban, ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. Pangatlo, sa verse 7, alright, tinalunan na natin yung about kay Tito. Alright, their giving was an overflow of grace. Dahil ang daming biyaya nila natanggap na raw, kala ko mahirap, pero maraming biyaya. Kinakailangan namin mag-share ng biyayang ito. Okay? Verse 7, masagana kayo sa lahat ng bagay. Yun na, sinabihan na ni Pablo yun, Corinto. Diba, kayo naman may kaya kayo? Hindi lang dapat sa kayamanan ninyong simbahan. Saan pa? Maging masagana kayo saan? Sa pananampalataya, faith, sa pagpapahayag, preaching and teaching, sa kaalaman, ibig sabihin yung pag-aaral yan ng knowledge, ng Bible knowledge, kasipagan, nag-involve ka sa mga ministry, maganda yan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Ito yung sabi ni Pablo, sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang-gawang ito. Saan? Sa pagbibigay. Lahat yan. Okay, lahat yan. Pag nag-grow ka sa faith, nag-grow ka sa knowledge, very involved ka, okay, love mo ang Panginoon, love mo yung gawain ng Panginoon, anong susunod dyan? Magiging madali sa iyo ang pagbibigay. Hindi mo na bibilangin yun. Hindi mo na, minsan nakakatukso talaga sabihin na ako nagbigay niyan. Ako nag-ano niyan, ako nag-donate niyan. Ako nag-ano nito. Wala na, kapag ka umaano-ano ka na, okay, lumalago-lago ka na sa pananampalataya, sa kaalaman, sa kasipagan, nagiging masagana rin, pati yung pagbibigay mo, nagiging mas madali. Anong sabi ni Jesus tungkol sa pagbibigay? Ito. Anong sabi ni Jesus tungkol sa pagbibigay? Kapag nagbigay yung kanan, huwag ipapaalam ng kaliwa. Hindi siya literal. Ano naman yung kanan, galing no? Hindi alam ng kaliwa. May topak yun. Ang ibig sabihin lang nun, exaggeration yun ni Jesus sa ano, huwag mong ipapaalam yung paglilingkod mo. Kasi bakit? Kapag pinaalam mo sa iba yung ginagawa mo, natanggap mo na yung pagpupuri dito sa lupa, wala ka ng gantimpala sa langit. Yan. May mga partners ako sa ministry. Number 1, lagi nilang sabi sa akin, Pastor Mike, basta walang makakaalam. Yan. Kapag nagbibigay tayo, di baling wala nakakaalam. Lord, this is my worship. Lord, this is my response to your grace. Yan. Okay? Then pagdating sa verse 8, ito yung emphasis ni Paul. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Diba? Mukhang pinaparinggan ako Sabi, may church sa Tarlac. Patay na yung pastor pero siya rin nagkukwento. Sabi niya ganun, pag kayo kumita kayo sa inyong mga trabaho at sa inyong mga negosyo, huwag niyo kakalimutan ng Panginoon. Nakabenta ka ng isang anihan ng pugo mo, hindi ka nakapagbigay sa gawain ng Panginoon, hindi katapatan niya kapatid. Yung pala simbahan nila may isang nagpupugo. Nakakabenta lang ng mga pugo. Sabi niya gano'n, sana sinabi na rin yung pangalan ko. Ako lang naman may puguan dito sa buong simbahan. Hindi na, kaya ito yung reminder ni Paul. Hindi sa inutusan ko kayo. Ano sabi ni Paul? Nagbibigay ako ng example para ma-challenge kayo. Kung nagawa ng iba, kaya nyo rin gawin. Kung nagawa ng mahirap, kaya nyo rin gawin. Kung nagawa ng bata, kaya nyo rin gawin. Actually, alam niyo yung familiar kayo sa tinatawag na white gift giving. Ayun yung idea ng white gift giving na ginagawa yung karamihan ng simbahan, lalo na kung may mga project. Ang history nun, para tuwing Christmas, yung mga tao magbibigay. Ngayon na nahihiya yung iba na, ito lang yung kaya, ito lang talaga yung abot ng makakaya ko. Ito na, kumbaga, hindi ito 10%, this is my 50%, pero maliit lang talaga. Kaya white gift, ibabalot ng puti, envelope man yan, supot yan, puti, para pag binigay sa Panginoon, pantay-pantay. Yan. Bigyan kayo yung, alam niyo, mag-quote ako. Familiar kayo doon sa parable, sa widow's mite? Familiar kayo doon? May nagbigay. Una nagbigay, mayabang na mayabang, ito yung bigay ko. May nagbigay yung widow. Tagalog na widow. Balo. May balo. Bigay siya. Yung pagkakabigay niya, pag ipipicture ninyo, parang nakaganyan talaga. Ganyan. Pagkatapos, parang ito na yun. Yung nilagalag yun doon, ang sabi ng Bible, widow's mite. Alam niyo yung widow's mite?
MITE, ito na yung huling makukuha niya bilang isang balo. Yun yung binigay niya. Huling pera, wala na sa ibang pera. And so the comparison is this. Maaari yung isa nagbigay ng 100,000. Yung binigay ng balo, baka ang binigay niya 100 lang. Kung sa amount, parang mas kapuro-puri yung 100,000 kumpara doon sa 100, sa 100. What if yung kinita nito is 100 million? Ilan ang 10% ng 100 million? 10 million. Magkano? Ilang percent lang yung 100,000? 0.01. Yung widow's mite na 100, 100%. You see the difference? Kaya nga, it's not about the amount. It's about the heart. Ano yung puso natin sa pagbibigay? Alright? Ayan. Para masubok kayo, sabi ni Paul, verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon Kristo. Alam niyo yung grace ni Jesus Christ. Watch. Wait, pala. Sino yung number 1 na example natin sa giving? Ha? Sino yung number 1 example natin sa giving? No, si Abraham din po, kasama. Pero may number 1 pa. Si Jesus. Ito yon, sabi ni Paul. Hindi kaila sa inyo yung grace ni Jesus Christ sa atin. Ano yung grace ni Jesus sa atin? Na kahit na mayaman si Jesus. Tama ba yon? Ay naging mahirap, naging dukha, upang maging mayaman tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Ano ibig sabihin dito ni Paul? Si Jesus nandoon sa kanyang trono. Nandoon sa kanyang kaharian. Okay? He is honored there. In spite na alam niya kung ano mangyayari sa lupa, nagkatawang tao. He took the form of a servant. Tapos anong sabi doon? Hindi niya pinagkaila bagamat siya ay Diyos, okay, ito, naging tao siya. Alam niya mamamatay siya. Alam niyang pahihirapan siya. Alam niyang duduraan siya. Alam niyang susuntukin siya ng mga makasalanan. In spite of that, he was willing, he was very obedient even to the death of the cross. Alang-alang na tayong mahihirap, tayong paimpyerno, ay mapunta doon sa kanyang kalawalatian. Ano sinasabi ni Paul? The reason we are giving, okay, hindi para mapuntang langit. Kaya tayo nagbibigay dahil taga-langit ka na. Not to earn grace, but because you are already given grace. May natanggap ka na biyaya, napakarami ng biyaya na tanggap mo. Kaya it's just your response kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya kapag gets mo kung anong ginawa ni Jesus Christ, hindi mo na siya bibilangin na, nagbili tayo ng gospel tracts. Tapos nandiyan na yung gospel tracts. Tapos sabihin nung nagbigay ng gospel tracts, ano na lang po, shipping na lang. Tapos ang shipping is 1,000. Baka pwedeng libre na rin yung shipping kasi nagbigay na kayo, lubos-lubosin nyo na. Abay, sarap suntukin ng ganong Kristiyano. Binigyan ka na nga, gusto mo pang kainin yung, kung sinubukan na, gusto mo pang kagatin yung kamay. Di ba? May pinuntahan kami na conference. Alam nyo yung mga libro na dala namin, tayo na nagbayad ng shipping. Yung shipping, lahat, dinala mo na doon. Ang pinababayad mo sa kanila, alam mo kung magkano? Yung value kung magkano lang yung printing. Kaya namin pinababayad para magkaroon ng sense of responsibility yung mga tao, sense of ownership. Abay, kahit yung mga pastor, sarap talagang batukan minsan. Sabi pang gano'n na, baka pwedeng libre na lang to. Isip ko talaga, Lord, pwede ba manuntok minsan? Parang abuso Parang sinubuan mo na, gusto pa, alam mo yun? Pero pag may mga lugar kami napupunta, kunwari Bible school, mga Bible student, alam mo namang walang income Bible student. Tapos yun nga karamihan yun, scholar. Tapos nagtatrabaho din. Pag Bible student, yun, maluwag sa kalooban. Gusto mo ba yan? Babasahin mo. Opo. Sige, kuha ka ng isa. Lista kita sa langit, ha? Pag di mo pinag-aralan yan, Lord, pakibura. Hindi nag-aral, binigyan ng libro. Okay? We don't give to earn grace. We give because we have received grace. Okay? Giving is not about obligation. Hindi ka napilitan. But about overflowing joy in Christ. Masayang-masaya ka sa Panginoon. Okay? Kaya pag bagong Christian, gets yun, okay lang yun. Yung talagang inaalagaan mo, binibigyan mo, ganun no? Pero, kapag Kristiyano ka na, tumatagal ka sa pananampalataya, hindi na ikaw puro tanggap. Ano na rin ang isip mo? Nagbibigay na rin ako. Okay? Parang yan
Isipin nyo, 34 years old, nasa bahay pa rin ng nanay, tapos ano pa rin, parang libre pa rin. Ayaw maghanap ng trabaho. Masaya ba yon? Hindi. Diba? Pag tumatanda ka na, gets mo na yung obligasyon ng buhay, gets mo na yung responsibilidad. Hindi ka na panay na yung, anong tawag natin doon sa Pilipino? Yung panay palibre, tapos matanda na. Anong tawag doon? Buraot. O may bago tayong term, Christian buraot. Kunwari, yung Christian, tagal ng Christian, tapos alam mo na may pera, pagdating doon, wala akong pera eh. Anong tawag dyan? Ay, Christian buraot. Ha? Sete buraot. May ganun pala, no? Tsaka may Christian batugan eh. Ha? Kaya tagal na Kristiyano, nakaupo lang ganun, no? Tapos pagkainan na, biglang, tara, ako magpipray. Kulang na lang yung biruan pagka may, nung tambay pa ako. Yung gano'n, tara, akin yung mga pera nyo, pagkasama-samahin natin yung pera ninyo. Pero, yung kunwari, kasali siya sa nagbayad, pero ginawa niya, kolektor lang. Para pag nakolekta na yung pera, kunwari kasali siya na nagbigay. Pero wala, kolektor lang siya. Okay? Sana bago na, ha? Bago na yung damdamin natin. Walang Christian buraot, walang Christian batugan. 2 B yan, ha? Naalala niyo yung 3 S? Maganda yon. Ito 2 B, huwag niyo kakalimutan. Okay. Pangatlo. Alright. Bakit kaya na tayo nagbibigay? Yan. May pinakita isa sa mga kapatid. Actually, marami sa mga kapatid na nagsuggest about gumawa ng series or ng study about giving. Na aminin ko sa inyo, malaki ang pagkukulang ko kasi di ko nabibigyan ng enough emphasis ito. Okay. Isa ito sa video na pinakita sa amin. So sabi ko, pakita ko rin sa inyo. The idea na, Diyos naman nagmamayari ng lahat Ba't pa tayo magbibigay? Okay. Pare-pareho itong mga Christians na millionaires, sabi niya, if you want to make your first million, ang number 1 na priority mo sa expenses mo, yung giving mo. Sabi niya, be faithful to your tithes and offering. Then, the rest will follow. Ayan, mamaya mag-usapan natin. Okay, pakikita na. Okay. Bakit tayo? Lahat naman sa Panginoon, lahat. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito, lahat sa Panginoon. So, ba't tayo nagbibigyan? Katulad kanina, binibigyan tayo ng buo actually ng Diyos. Binibigyan tayo ng buo. So, we are stewards. Yan. Katiwala, hindi katiwaldas. Okay? Makakatiwala tayo ng Panginoon. Kaya tayo binibigyan ng buo ng Panginoon, binibigyan tayo ng resources natin, para nang sa ganun matuto tayo, how do you manage God's resources? Mike, ito yung 20,000. Tingnan natin, how will you manage 20,000? Pag faithful si Mike sa 20,000, ito Mike, 50,000. How will you manage 50,000? And if I'm going to be honest, testimony ko ito, hindi ako laging faithful, or hindi ko masabi na lagi akong magaling sa pag-manage ng resources. Kasi minsan talaga nasa labas, tapos may biglaan na, gastos na lang. Diba? Yun, yung mga biglaang gastos, bad management yun, I would say. Alright? Kaya magtatabi ka, mabilisan lang. Magtatabi ka ng tinatawag din na luxury fund or leisure fund. So meron ka na debt fund na kailangan na babayaran mo yung mga utang mo. Okay? Gumagawa ka ng tinatawag na emergency fund. That is 3 to 6 months, better yet 1 year of equivalent ng monthly expenses mo. Para pag nawala ka ng income, meron ka. Pagkatapos, doon ka maglalagay ng tinatawag natin ng investment fund. Tapos maglalagay ka ng tinatawag natin na retirement fund. Tapos at saka ka magpapasok pa rin ng iba pang investment or tinatawag natin na leisure fund. Yan. Para nang sa ganun, pagka alam mo na, pagdating ng pera mo, plak. Tapos meron kang leisure fund, hindi masyadong guilty na yan, gastos tayo nito kasi ito yung sobra for the month. Paano pag wala ka pang leisure fund? Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, ito muna yung priority mo. Kuha? Sabi ni Gordon Ramsay, Dave Ramsay. Nagluluto si Gordon Si Dave Ramsay, yung baby steps to financial freedom, yung number 1 is pay your debts. Why? Anong sabi ng Bible? Yung nagkakautang is a slave sa pinag-uutangan. Para hindi ka slave sa utang, yung utang mo muna, yun yung una mong bayaran. Tsaka ka maglagay ng investment, ganyan. Alright? Next time yun yung details nun. Pag gusto nyo nun, magaganon tayo. Another yun. Lecture na talaga yun. Okay. Ba't ka nagbibigay? Kasi kahit yung paraan ng pag-income mo, kaya nga nagpapasalamat ka, Lord, salamat buhay ako. Lord, salamat sa talino. Panginoon, maraming salamat sa kalusugan. You recognize na kahit yung paraan na pagkita mo ng pera, kinikilala mo ang Panginoon. Okay? Anong sabi ng Deuteronomy 8:18?
kundi aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Yan. Oh Lord, I want to be faithful in my tithes and offering because I recognize, I acknowledge na ikaw yung nagbigay ng kakayanan so I can have this income. Okay? Alright. Lapit na tayo matapos. Ito na. Okay. The tithe, bakit 10%? Not by law, not by obligation, sabi ni Paul. Hindi dahil sa parang kinukonsensya ko kayo, inuobliga ko kayo. Pero the tithe is a starting point. Ang term is parang, yung tithing is the bare minimum. Yan yung pinakamababa na pwede mo pagsimulan pagtungkol sa giving mo sa Panginoon. Alright? Kapag faithful ka sa tithes mo, magiging madali yung iba. Alright? Tingnan ito ha. Malakay 3. Very familiar sa iba. Okay, verse 8. Anong sabi dyan ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Tingnan nyo. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may, ninanakawan ninyo ako. Pwede ba natin nakawan ng Diyos? Okay, punta ka sa langit, kunin mo yung ibang ginto doon sa lupa. Sa hig pa lang. Okay? Sabi, ngunit, inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Ayun, tanong natin, no? Anong sabi ng Panginoon? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Paano natin ninanakawan ng Diyos? In our tithes and offering. The principle is, if we are not faithful in our tithes and offering, ninanakawan natin ang Diyos. Kaya katulad kanina yung God's pie, hindi last ang Diyos. Una ang Diyos. Kung may dumating, income bonus, allowance, okay, sa mga estudyante, ano man yan, pagdating ng pera, Lord, help me be faithful with my 10% para hindi kita nakawan. Para alam kong papakita ko na, papatunayan ko yung pagmamahal ko sa iyo. Patunayan ko na talagang ito yung value mo. This is my worship to you. So, 10% mo. Okay? O, kung 100, kung 100 yung allowance mo, 10 piso ang liit. Basta maging faithful ka, whether maliit or malaki. Okay? Ito pa yung sabi ng Panginoon verse 9. Kayo'y sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Ano yun, imagine ko to? Kasi gusto ko lagi personalized. Kayo'y sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako. City Baptist Church. Sabi ko, aray, ang sakit. Ganun ko siya binasa, kagabi nag-review ako. Sabi ko, faithful ba tayo talaga lagi? Sana hindi natin ninanakawan ng Panginoon. Alright? Few observations. Again, tithing, yung ikasampung bahagi, yung 10%, before the law, before Moses, before nagkaroon ng Mosaic law. Okay? Kahit si Jesus, binanggit ito. Ano sabi ni Jesus? Tignan nyo ha. May dalawa siyang babanggitin dito si Jesus. Sa Matthew 23. Okay. 23. Sabi ni Jesus, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iiga po kayo ng yerba buena, hindi ko na paliwanag kung ano ito mga ito, pero spices, ng yerba buena, ng anis at ng komino. At inyong pinababayaan ng higit na mahahalagang bagay ng kautusan. Ano sinasabi ni Jesus? Nagbibigay nga kayo ng ikapo, pero yung ibang bagay na mas mahalaga, nakakalimutan nyo. O hindi kayo faithful doon. Ano yung mga yon? Katarungan, justice, habag, mercy, pananampalataya, faith. Hindi kayo matapat sa katarungan, okay, sa justice, sa mercy, at saka sa faith ninyo. Okay, hindi kayo lagi dapat. So, balit dapat sana ninyo gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng isa. Ang iba. Anong ibig sabihin ni Jesus? Dapat pantay. Okay? Nag-exercise ka ng grace, nag-exercise ka ng faith, ng mercy, ng justice. Ibig sabihin yung buhay mo, pinamumuhay mo talaga si Jesus Christ. At kasama na pinamumuhay mo si Jesus Christ, ano sabi niya? Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. So, ibig sabihin, pati yung tithes and offering. Pantay yan. So, ganito. Pwede nagka-tithes and offering ka, pero hindi ka faithful sa pamumuhay mo, sa lifestyle. Baka hindi tayo faithful sa devotion. Hindi tayo faithful sa Bible reading. Sa obedience natin kay Jesus. Sa morality natin, baka hindi tayo obedient. Sabi ni Jesus, dapat pantay, pareho meron. Okay? Pwede naman na sinusubukan mo mag-involve sa gawain ng Panginoon. Sinasabi mo na ito yung mga ginagawa mo para sa Panginoon, pero hindi ka faithful sa giving. Hindi pa rin yun. Anong term kanina ni Tristan ulit? Binanggit niya yung way before quotation natin. Partial obedience is disobedience. Alright? So dapat pantay po yan. In fact, totoo lang ha,
nung sinabi ni Jesus dito yung hypocrites, yung mapagkunwari or mapag-imbabaw, nung sinabi ni Jesus yung ye hypocrites, ang ibig sabihin dyan, kahit yung pagbibigay nila, show off lang. The reason na nagta-tithes and offering sila, para ipaalam sa mga tao na ito yung mga ginagawa namin, ito yung mga binibigay namin. Kaya nga, sa totoo lang, pareho silang unfaithful. Okay? You do not boast what you do for the Lord. Alright? So, you faithful ka sa mga bagay na with regard to morality, and you are faithful with your giving. Pantay po yan. Hindi rin pwede yung, ay, magigiving ako, pero hindi ako faithful sa gawain ng Panginoon. Pala absent ako. Ha? Hindi ko nakikita as valuable yung oras ko sa Panginoon. Wala rin. Hindi rin pwede yun. Dapat pantay. Okay, yung iba kasi ganito ay basta may mga talagang sobrang milyonaryo, may mga kilala kami sobrang milyonaryo, grabe yung income nila. So, sige pastor, ako ang part ko sa giving. Ako lahat magpa-fund. Pero, yung pinanggagalingan ng pera, illegal. Mali pa rin. Alam naman, nagnanakaw ka sa gobyerno. Nagnanakaw ka as a government official. Tapos sabihin mo, faithful ka sa giving. Hindi pa rin pwede. Dapat pantay. Okay? Morality at saka giving. Okay? Kinaklaro natin yan. Baka sabihin natin, mahalaga, nagbibigay naman. Nasobrahan naman. Mali rin yun. Okay? So, ito na yung sabi ng Panginoon. We are going to end na. The challenge is to test God. Okay. Anong sabi? Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Bring all the tithes into the storehouse upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako. Test me. Bakit sinasabi ng Panginoon, test me? Kasi minsan ang hirap sa atin na, Lord, will I really sacrifice this? Ikakain ko na ito, isusubo ko na ito, igagala ko na ito, iluluho ko na ito eh. Benefit na sa akin eh. Will I really do this, Lord? Kaya sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako, test me. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo ang mga bintana nga ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Okay? Ano sinasabi diyan? Subukin mo ang Panginoon, tapos yung blessing ng Panginoon, bubuksan niyo rin yung bintana ng langit para huhulog sa iyo. Si Pastor Hernan, kilala ng iba sa inyo yun, sabi niya ganon, bakit sabi diyan bintana hindi pinto? Sabi niya, kasi yung bahay, isa lang ang pinto. Pero yung bahay, maraming bintana. Pag binuksan pinto lang, papasok lang yun. Pangkaligtasan. Pero yung bintana, para daw sa pagpapala. Hindi mabiblikal yun, okay? Hindi siya doctrinal, ha? The point is, hindi mo makikita kung paano yung blessing ng Panginoon. Because yung blessing ng Diyos, hindi lang siya laging finances. Maaaring ang blessing ng Diyos saan? Kita mo yung blessing ng Panginoon sa relationship mo. Why? Because you are faithful in all areas. Pagkapalain ng Panginoon saan? Pati yung purpose and vision mo sa life. Biglang magkakaroon ng clarity. Okay? Kasi sinurrender mo na yung sarili mo sa Panginoon eh. Alright? Then, possible of course yung finances. Di natin pagkakaila yun. It's very possible. Okay na talaga may mga taong bibigyan ng ganyan ng Panginoon. But regardless, we want to be faithful una sa puso natin. Alright? So again, the note, we are not under Mosaic law. It's not because of law. Hindi dahil sumusunod tayo sa 613. But the principle remains as a minimum standard. At least you start somewhere. And so tithing, sinasanay tayo, training sa atin yun, na ilagay natin sa puso natin. Una sino? Ang Diyos. At pagkatiwalaan natin, siya yung bahala sa ibang pangangailangan natin. Now, let me repeat myself. If hindi ka sigurado, kung hindi ka patiwala sa Panginoon, by all means, wag. Wag. Kasi kailangan giving is an act of faith. Dapat klaro sa'yo. Dapat klaro sa'yo una. Una, klaro sa'yo na ligtas ka. Klaro sa'yo na tagapagligtas mo si Kristo. Pangalawa, klaro sa'yo na ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Then, tsaka palang mangyayari yung totoong giving. Okay? Yung faith giving, faithful giving. Right? Last na promise. Sabi ko, last no? Ngaling. Okay. Kaya giving is a heart issue. Okay? Hindi siya pocket issue. Hindi siya wallet issue. Hindi siya income issue. It's a heart issue. Okay. Ito na. Sabi ni Paul, at ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. Sabi ng Bible, ha? At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Hindi na kayo magtataka bakit ito na may income mo pero laging kulang. Pero, darating ka na maalala mo yung time na hindi naman ganun kalaking income pero faithful ka sa giving, parang kumpleto naman. Why? This is the principle. Okay, verse 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya na kanyang
puso. Gano'ng kalaki puso natin sa Panginoon? Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan. Hindi dahil naobliga ka. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Okay? Last verse. At kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat na lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. The reason din na pagpapalain tayo ng Diyos, anong sabi dyan? Para sa kaluwalhatian niya. The reason na pagpapalain tayo ng Panginoon para maging pagpapala rin tayo. Okay? Pero ang unang, totoo lang ha, kung magiging critic sa sarili, tayo din yung una naman pagpapalain ng Panginoon sa totoo lang, kahit dumaan lang sa atin eh. Ma-enjoy natin yung grace na yun, yung blessing na yun eh. Na possible, papunta sa iba. Okay? May kwento sana ako, so nga lang oras na. Okay. So, few observations. Give cheerfully, not reluctantly. Okay? Huwag dahil sa napilitan ka. Dapat galing sa puso, ayon sa pag-ibig mo sa Panginoon. Ganito lang yan, another principle. Sa mga may asawa, may mga syota na siguro. Okay? Binibilang nyo ba yung binibigay nyo sa inyong mga kapuso, Jessica Soho? Diba? Kapag mahal mo, sabihin mo pagka dumating na araw na medyo nagkasama kayo ng loob, mo kakalimutan, ako gumastos nito ha. Ako nagbigay niyan. Ito yung mga ginawa ko sa bahay na ito. Ha? Nagbibilangan kayo, hindi love yun. Ha? May naalala ko kasi meron sa Bible naman talaga, sa Psalms, yung tungkol sa pagkakautang sa Diyos. May ibang context yun eh. Pero naalala ko yung isang doktor namin kakilala. Sabi niya sa akin, alam mo Mike, may utang sa akin ng Diyos. May utang sa akin ng Diyos. Paano po nangyari? Kasi nag-pray ako. Sabi ko sa Diyos, Panginoon, gagawin ko para sa iyo ito. Nung binigay ko sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, may utang na siya sa akin. Maganda yun ah. Pagkatapos siya sabihin sa akin, Panginoon, pwede mong patayin mo na to? Parang mali yun ah. Parang ikaw pang may utang sa kanya. Okay? Pag mahal mo, bibigay mo. Okay, bibigay mo. Hindi mo binibilang kasi mahal mo. Okay? Okay? B, okay? Another observation. Kaya tayo by faith. Kaya ng Diyos na pagpalain niya tayo. Higit pa sa kailangan natin. Naniniwala kayo dyan? Totoo lang ha, the reason na nagkukulang tayo, kung maging honest tayo sa marami sa atin, the reason na nagkukulang tayo, luho. Because we spend above our means. Paano dapat ang expenses? You spend below your means. Hindi rin kapantay nung means mo, nung income mo na pumapasok sa'yo, dapat lower. Kaya tayo, kita mo, dati nung 20,000, sapat, kahit na mahirap, 20,000 lang. Tapos nung nakaisip ko na kung ano pagkagastusan, Lord, yung 60,000, ang hirap-hirap ng buhay. Ha? Nahirap ka bakit? Kasi nakaisip ka ng ibang pagkagastusan. Tanggalin mo ibang hindi naman kailangan. Biglang malala mo, ay, dami ko palang pera. Yes. Okay? So ito, sa marami sa atin, start where you are. Okay. Yung iba, kaya nga sabi ko, wait lang tayo. Yung iba siguro mahirapan sa 10%. Sige, baka masyadong malaki income mo. Hindi ko alam. Start 1%. Then mag 5% hanggang maging consistent ka na sa 10%. Okay? Doon sa bare minimum. Okay? Sa minimum standard. Then, tsaka na yan. Okay? Merong isang tao na nung nagsa-start siya ng negosyo niya, Lord, dahil unang-unang panahon pa ito, Lord, sana maging faithful ako and gusto ko, Panginoon, itong business na ito ay magamit para sa glory mo. So normally 10% sa Diyos o sa gawain niya, then 90% sa atin. So sabi niya, gusto niya masubok yung faith niya, yung pagmamahal niya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, yung 90% sa'yo, yung 10% na lang akin. Yes. Kilala niyo kasi na yan? Ha? Actually, kasama si Colgate. Si William Colgate. Yan. Pero ngayon, iba na yung kwento kasi wala na si William eh. Nasa Palawan na eh. Tsaka lang. Sa mga nakakilala. Okay, wala na siya eh. Mga apu-apuhan na yung umahawak. So, iba na. Si Happy Toothpaste, yun din ang niya. Iwan ko kung 90, pero malaking percent din yung kanya eh. Meron pang isa eh. Si Nestle ba yun? May mga tao noon eh. Ayun yung mga promise giving nila sa Panginoon. Kaya, yung iba sa atin, to. Meron ba sa inyo, nung naging Christian kayo, and alam nyo na yung prinsipyo ng giving, tapos, nagpipray kayo ng income. Baka may makarelate. Promise kayo, Lord, pag binigyan mo ko ng income na ito, Panginoon, magiging faithful ako sa 10, baka higit pa. May nakaka-relate ba dito?
Tapos, dumating na yung blessing ng income. Biglang, pwede ako makabili ng ganito, makabili ng ganyan. Sapatos, sasakyan, motor, ano ba? Bakasyon, ano ba? Okay. Dami mo nilisipan ng gastos. Tapos parang, kung kailan lumaki bilang, Lord, parang kulang. Alam mo bakit kulang? Kasi yung una mong pangako, hindi ka naging tapat. Yun yung problema. Kaya, it's a heart issue. Okay? Anong gusto ng Diyos sa atin? Number 1, mga kapatid, this is a review. Okay, 1, di tayo kailangan ng Diyos. Okay? Anong hinaharap ng Panginoon sa atin? Puso. Yung unang-unang i-train. Puso. Meron sa Negros nito, Magete. Kwento to ni Pastor Ormeyo, sa sa libro, sa How to Get More Money from God. Yung sabi doon, kwento ni Pastor Ormeyo, meron doon, nag-lecture siya about giving, church giving. Sabi nga nung isang Christian, Lord, I will test my faith today. Ito yung ibibigay ko sa'yo. Tapos, parang may naririnig daw siya na, naku, laki masyado niyan. Sayang yan. May pwede kang paggamitan ng iba. Sigurado ka ba dyan? Parang ang lakas-lakas daw. Yung unang 10% sabi niya, makulit ka, Lord, 30%. Nung pera ko ngayon, 30%. Lalong lumalakas yung boses. Nabuisit siya, sabi 100% na. And yung tao na yon actually hindi siya may kaya. Eventually, yun, sa libro ni Pastor yun, pinagpala siya ng Panginoon. But the reminder, di mo gagawin para pagpalain ka. That's a possible result. Okay? Pero hindi yun yung heart. Kasi ang heart mo, love mo ang Panginoon. Okay? Giving is an act of faith. Giving is an act of worship. Giving is an act of gratitude. So question, kamusta yung faith mo? Kamusta yung worship mo? Kamusta yung pagiging mapagpasalamatin mo? Alright? A church that gives biblically becomes a church that thrives spiritually. Yan. At gusto natin na mangyari sa CBC, hindi lang napupunuan yung kailangan natin. Na mag-overflow yung blessing pati sa iba. At prayer ko nga, may ilan tayo na binibigyan ng mission sa missions natin. Prayer ko talaga, dumami yung binibigyan natin sa missions. Kasi, ayan yung puso ng Panginoon, mission eh. So nawa, maging faithful tayo dyan, pati yung pag-support sa mga missionaries. Kasi wala man tayo doon, we can be contributors sa gawain ng Panginoon kahit sa ibang mga lugar. That we can enable them. Hindi nila iisipin yung, saan ako kukuha ng pera? We can enable them, we can empower them by providing their needs. And so, magawa nila yung trabaho nila sa Panginoon. At from experience, ang hirap na iniisip mo yung income, pagkatapos mag-iisip ka na sa gawain. Kailangan mong balansin ngayon. So, here's the final challenge, Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alright? So, are you trusting God with your finances? Simulan natin sa puso. Lord, i-correct mo yung puso ko, ayusin mo, ano yung kailangan kong gawin, then take a step of faith. So this week, ano yung papray natin? Lord, help me to give joyfully and consistently. May that be your prayer. Our prayer. Lord, ito will be an act of faith, act of worship, and act of gratitude. Help me, Lord, to give joyfully and consistently.